Before recognizing Senator Judge Soto, Attorney Wamil, just on the point of Senator Judge Marcos, to clarify, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct? With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for Attorney certiorari- Wamil, listen to the question, please. Okay It po, is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory but the decision is not yet final. Would that be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi, Inappeal nga sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. A decision of the COA executory na po, appeal Your to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Chair would now like to recognize our minority leader, rather, Senator Judge Alan Cayetano, for his availment of the first round. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes, sir. Mr. Presiding Officer, Senate President, dear colleagues. My question is to the counsel for the prosecution, defense, and the witness. One question, maybe a follow-up. And if we may start with the witness first to answer. I'm not asking you to make a judgment in this case ng impeachment. So sa akin is answer the general question. So we've discussed in the last 2 days, diba, what is illegal expenditure, what is irregular expenditure, what is improper expenditure. In between all of that, we talked about many technicalities. And of course, this will be much easier if we're talking about public funds which are not confidential in nature. So my question is, when we analyze the expenditure, when is it in the nature of an administrative problem na parang mag-submit lang kayo, i-justify nyo to, o kulang lang ng dokumento, i-supply nyo to. And when does it go up to na criminal na in nature na sandali lang, may anomalya na dito or we might file charges against you. Ano yung bar niyan, di ba? So sa mga senator judges na nanonood ngayon and sa publiko na nanonood ngayon, because nga confidential expenditures are in a class by itself, di ba? Peace and order is so important, security is so important. So I'm not referring to this case, So I'm not asking you to make a judgment in this case, whether it's administrative, criminal. In general, as an auditor, then I'll ask the same sa prosecutor and sa defense. Witness, go ahead. In your words, no? Opo. Kapag AOM po at NS, ni-require po namin sila na mag-submit ng documents. Pero kapag nag-end na po, since there's an obligation to restitute, so ang remedy po nila is to settle the amount or to file an appeal with the commission proper. Yes, but even when you give them an ND to restitute, hindi nyo naman sinasabi pag restitute. Pwedeng restitute na mali paggamit, hindi yung binulsa mo yon, di ba? So at what point as an auditor do you say na sandali lang, criminal na to, may anomalya? Kasi pwedeng mali ang pinaggamitan kaya isoli nyo, but you're not accusing anyone of na binulsa niya. Well, sa circular naman po, merong presumption na tinatawag kapag hindi nakapag-liquidate na maayos yung agency, which is Yes, presumption of misuse or misappropriation. Yes, and that's a disputable presumption, right? It is a prima facie presumption. Yes, a prima facie presumption is a disputable presumption. It's not a conclusive presumption, meaning yung prima facie, so lilipat yung onus sa kabila na i-prove na mali. Tama? Yes po, Your Honor. Yes, so hindi pa yun yung hindi ka pa rin dumating dun sa point na yon na parang hindi, as far as COA is concerned, ninakaw mo to. Again, I'm not talking about this case in general. At what point nga will you have a final COA document saying na yon? Kasi pag sinabi mo lang restitute lang, it could be restitute because you didn't use it for what you were using it for. Based on the rules of COA po, since di ba i-appeal po pwede bang i-appeal yung ND, at kapag naglabas si commission proper ng decision at hindi po nag-comply si agency dun sa decision, then pwede nang i-endorse with the ombudsman yung case for the filing of criminal Kindly wind up, charges. Senator Judge So Cayetano. I'm okay. I just want to hear the answer of both the With prosecution. the permission of Senator Judge Alan, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law
which I think should be coursed through the witness, similarly to how you asked the question to the witness, instead of it being placed on the record based on their own points of view. Well, anyway, we will have 2 more COA witnesses, but I think Yes. to all of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa liquidate, and at what point is it criminal? And I just wanted to give, but if that's the I would be decision of the- clarifying that too during my second round. Then I will leave it up to you, Mr. Presiding Officer. I apologize, the prosecution and the defense, you will not have a chance to answer that, but during the time of the presiding officer, you will be able to, or maybe even in the summation at the end. Thank you for your understanding, Senator Judge Allen. Senator Judge Soto for his interjection in availment of round 2. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Mick Subiri, former Senate President, somehow tinkered my cerebral quietness when he said something about the issue of confidential funds. So this question would be, as a senator, not just an impeachment judge, I hope you allow me, because this is just one question for the witness, and if we can get the prosecution panel and the defense panel to give their opinion. All right? Yung confidential word kasi, pag ginagamit, parang intelligence eh. Parang ganun din eh. Di ba? Parang sinasabi mo. So, it is abused. Bakit hindi sa budget nasusunod, and we want your opinion, para mas magko-conform sa circular nyo? Palitan natin. Huwag nang confidential na gamitin. Gamitin natin restricted funds or non-public funds. Ganun pa rin, di ba? Private but open. Naintindihan na nila na hindi confidential ito, na hindi ito pwedeng hindi nalaman ng publiko. Something to that effect. Just the opinion of With the indulgence of Senator Judge Soto, it's good to stand up once in a while for being seated for a long time, but the chair will not allow counsels to respond and give their opinion on the matter, and will simply allow the witness to answer, similar to the chair's ruling in relation to the query earlier of Senator Judge Cayetano. Yes, Attorney Wamil. Well, I submit that po to the Commission on Audit po. I am not authorized po to give an opinion as to that. That was the witness's answer. Senator Judge, Senate President Win Gatchalian is recognized for his interjections. Thank you, You may Mr. proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thereafter, Senator Bam. So kindly Sundan prepare. ko lang po yung mga questions ni Senator Risa at ni Senator Ping doon sa payment of rewards to informers without documents evidencing the success. Kanina natanong ni Senator Ping at ni Senator Risa tungkol dito. Ngayon, anong klaseng ebidensya ang hinahanap ng COA, ikaw in particularly, evidencing success? Since yung circular naman po ay walang binanggit na particular evidence, ang tinitingnan na lang po namin sa mga sinasubmit ay yung causal link between the successful information gathering or surveillance activities and the information given by the informer. Can you give an example kung paano ginagawa niya ng ibang agencies? Opo. Nagsasubmit po sila ng certification po, Your Honor. Give me an example lang. No? Ano yung causal link? Anong example ang binibigay ng ibang agencies? Nakalagay po doon kung ano yung naging successful surveillance or information gathering nila at kung yun ba ay dahil naging resulta nung information na binigay nung informant po. So, ganun. May nagbigay sila ng reward or nagbigay ng pera para sa informant at mayroong success. Ganun kasimple. I can only say lang po yung kung ano yung sinasabi dun sa provision ng Joint Circular, Your Honor. I'm referring to the other agencies because I want to understand bakit hindi sila nakasubmit. Anong ginagawa ng ibang agencies na audit mo? Hindi ko na po pwedeng i-disclose yan, Your Honor. But in simple terms, may reward at may success. Yes po. And dapat may pakita nila na it must be on the account of the information given po by the informer. Okay. And then meron akong in the documents that were provided sa amin, meron ditong document galing kay Colonel
Raymond La Chica a certification, basically certifying, and this is for December 20 to 31, 2022. At nakasabi dito, no untoward incidents in the implementation of the Office of the Vice President programs, project activities, as well as engagement of the Office of the Vice President. Hindi ba itong certification, no untoward incident, nagbigay ng reward, hindi ba ito sufficient to say na successful? Hindi po, Your Honor, kasi hindi naman po pinakita dyan yung causal link between the successful intelligence gathering or surveillance activities dahil sa information na binigay ng informant. Kasi in my own analysis, merong reward na binigay, walang untoward incident. Opo. That is the end goal, peaceful. Opo. Bakit hindi ka tanggap-tanggap itong para sa iyo Opo. Ikaw kasi nag-audit nito. Opo. Yun nga po, Your Honor, since we base our findings kung ano po yung wordings ng joint circular. So yun po yung tinitingnan namin, yung causal link between the successful information gathering and surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. So dapat po maipakita. Who determines the causal link? Kasi that's very subjective, di ba? Opo. Dapat po maipakita nila yung But who determines? the auditor po. Which is ikaw in this case. Tama? Kapag sinamit po sa amin, Your Honor. Pero it is since it was the agency who gave the reward, so dapat maipakita po nila. Oo nga, but who determines that causal link? Sino ang nagde-determine na may link? Si auditor po. Which is ikaw nga, no? Kasi ikaw ang nag-audit nito, tama? Yes po, Your Honor. Okay. And dahil tinitignan ko parang mayroon naman certification, but I want to understand bakit hindi siya pumasok doon sa hinihingi mong dokumento. Opo. Hindi po kasi pinakita dyan, Your Honor, na yung naging result ay dahil sa information na binigay ng informer. Yun po kasi yung gusto naming makita. All right. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senate President. Next to make his interjections would be Senator Bam Aquino. Thereafter, Senator Marcos. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat. My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief. That's Again, fine. may the That's chair, fine. may the But I chair understand the question. remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories. These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people. In Correct, your previous Your Honor. answers. Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors. But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your All Honor. right, maraming salamat, Attorney Poa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, oh, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo? Nung time po na yun kasi hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po. So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala. Wala pong indication. Okay, thank you. Yung ibang ahensya na ino-audit ninyo, gumagamit rin ba sila ng alias? We wouldn't know po kasi yung, dun sa mga document na sinasubmit sa amin, hindi naman po naka-indicate if it is an alias or not. And it's not up to you to find out whether these are aliases or not. Yes po, since wala nang pong provision dun sa joint circular, Your Honor, with respect to the Okay. aliases. So itong paggamit ng alias, to your knowledge, hindi nyo alam sa mga ino-audit ninyo, but to your knowledge, gumagamit ba ang ibang ahensya ng mga alias? I wouldn't know po since katulad nga po, hindi naman po bukod dun sa sinasubmit nilang documents, wala pong naka-indicate na yung name ay alias po. And the position of COA is hindi ito bawal, pero hindi rin to pwede. Yes po, kasi silent po yung joint circular, Your Honor, as to that. Okay, but your appreciation is totoong tao ito. Kasi may pirma. Tama ba? Lahat ba ng AR may pirma? Sa pagkakaalam ko po ay meron naman po. So kung alias at di ko naman pangalan to, pipirmahan ko pa rin. Or pag alias ba, dapat wala nang pirma.
I wouldn't know po if it is an alias since wala naman po naka-indicate dun sa document that it is an alias po. Okay, and we'll give the defense their time later on during their part to talk about this more, no, as part of their strategy. Sige, let me change topic. Ito yung mga tanong ni presiding officer, ni Senator Cayetano rin. Yung pag-escalate from AOM to notice of suspension, to notice of disallowance, to referral to the ombudsman for cases. Years ba ito? Time ba ito? Oras ba ito? Ano yung decision point ninyo para iakyat to the next level yung or i-escalate to the next level yung mga utos ninyo? May clarify po kung ano po yung next level po. So from AOM to NS and NS to ND and ND to referral to OMB. Kapag AOM po, meron po silang 15 days to reply to the AOM. Tapos kapag hindi pa rin sila compliant with the findings po, that's the time that we issue a notice of suspension. At kapag nakareceive po si agency ng notice of suspension, meron po siyang 90 days within which to comply. Pero pag hindi po rin po sila compliant, then doon na po kami mag-i-issue ng notice of disallowance. Okay. In general, not the case of the OVP and DepEd. Kapag may notice of disallowance na, naniningil na kayo, di ba? Yes po. And the next step is to refer to the ombudsman. May remedy pa rin po naman si Okay. agency. Paki-explain nga, ano Which ba is yung to remedy? settle, bayaran yung amount or to appeal Within? within 180 days po from the date of receipt po ng disallowance. Okay. So we will find out with the next witness when that notice of disallowance was at kung pasok pa rin sa 180 days. Kung wala pa rin sa 180 days, then you refer to the ombudsman? Yes po, kasi pag hindi po sila nag-appeal at hindi rin po sila nagbayad, nagiging final po yung decision and that's the time na we refer na po to the Office of the Ombudsman kapag hindi po sila nag-comply. At meron ka bang knowledge about the status of these disallowances right now? Wala po, since confidential po yan, hindi naman po yan ina-announce sa buong COA, so I wouldn't know po. So let me ask the prosecution, final question. Is that the next witness? Is that going to be the testimony of the next witness? Itong disallowance, 180 days na lumipas at kung may referral to the ombudsman? Yes, Your Honor. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Bam Aquino. Next will be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong Hukom. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use, ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, po. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance Ang with the joint responsive circular. po- And ang also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated.
Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision But it's nung- categorical. na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at pakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Hindi Pinapalawak po. ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po. of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge for Your Marcos. O sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay, Judge okay. Marcos. Pwede lang itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos, kahapon, nung pinakita ng depensa, yung SARO na si VP Binay, noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano. So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam merong... ko kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa Yes po. gobyerno. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO. So we wouldn't know if it was used Hindi, or pero not. klaro, may katibayan na hindi ka isa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi Wind mo up. alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong, SARO po. nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun if lang it is naman ang used po. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sala lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sala lang po yung nag-liquidate nung confidential fund. Eh may record nga ng SARO. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you, Senator Judge Marcos. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there is nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po. And wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may SARO nga na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun, meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? May apologies po, may apologies hindi po, nirelease. Senator IMB. So, Next to interject is Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa, you may proceed when you're ready. You have 2 minutes, ma'am. Salamat po, Mr. Presiding Officer. So, to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward. Tama based po? on the documents po, Your Honor. Yes po. Yes, based on the documents. Now, based on your experience po, karanasan nyo bilang auditor, ano pang pinahihiwatig nito? Pwede pong pakiclarify. Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming
tumanggap ng reward. Mm. Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OBP po dun sa requirements ng joint circular. Okay, so yun ang pahiwatig sa inyo sa karanasan nyo bilang isang auditor. So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo mapatutayan. O sige, pumunta naman tayo dun sa gamot. No? Di umanong gamot ang ibinigay na reward. So muli, sa karanasan po ninyo sa ICFAO, and based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OBP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Kung may sakit talaga yung tao, naimbestigahan niyo po ba sa ICFAO kung bakit kailangang magbigay muna ng intelligence information bago siya bigyan ng gamot? Hindi po, Your Honor. Hindi nyo naimbestigahan. So bilang auditor, ito po ba ay ifa-file sa ilalim ng pabuya o sa ilalim ng ayuda? Pwede po kasing tingnan yan. Kasi since document-based po kami, pwede po siyang tingnan as payment of rewards, pero pwede rin po siyang tingnan as provision of medicine. So pwede rin tignan as provision of medicine. So pwede rin siyang tignan na ayuda. Kung Hindi yun po yung pabuya. ibig sabihin ng provision of medicine, pwede rin po. Pwede rin. So kasi, paano yun? Yung mga informant po ba most of the time may sakit? I wouldn't know po. Natanong nyo ba kung ang gamot na yan ay para saan? Hika ba? Alta pressure ba? Diabetes ba? Hindi po. Hindi rin. And ayon po dito, si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po dun sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will do, Senator Judge Mr. Risa. Presiding Officer. Pero may paraan po ba ang ICFAO malaman kung ano yung sakit niya? Kasi binayaran natin ito eh. Pwede po namin tanungin, Your Honor. Pero since document-based po kami, kung ano lang po yung nasa document, yun lang po yung malalaman namin. Document-based pero pwede niyong tanungin. Yes po. Okay. Kapag may mga hindi normal na pangyayaring ganito. Yes po. Allowed po kami under 6.2.3.7 of the joint circular po. Okay. Salamat, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Mag-round Risa. 3 po ako kung meron po. Salamat. Let's try to finish the interjections of Senator Judges before we pause for lunch so that we can resume with the new witness of the prosecution after lunch. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. Thereafter, Senator Judge Villanueva for the availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, sa panahon na kung saan nakabilang ka ng ICFAO at ikaw ay mga nag-audit ng mga ahensya ng gobyerno, meron ka na bang, bukod sa OBP at saka sa DepEd under PP Sara, meron ka na bang ibang agency ng government na na-issue niyo ng disallowance? Sa pagkakalam ko, meron na po. Ano itong mga agency na ito? Hindi ko po pwedeng i-disclose. Your Okay. Honor. At bakit? Bakit sila na-issue ng disallowance? Dahil yun nga po, since ang basis lang po namin ay yung joint circular, hindi po compliant dun sa provisions ng joint circular. Hindi compliant. Okay, so nung na-issue ng disallowance yung office ni BP Sara, ano yung naging tugon nila? Wala na po akong personal knowledge, Your Honor, kasi wala na po ako sa ICFAO. Okay. Nabanggit mo rin na ikaw ngay pinuntahan sa tanggapan mo sa COA para magkaroon ng tinatawag na audit query. Yan bang kauna-unang pagkakataon lamang na meron government agency na pumunta sa opisina mo para makipag-usap sa'yo? May mga agency po na nagtatanong, nagsisik po ng clarification with respect to the provisions of the joint circular. Pero yung OBP po yung first time na nag-ask po ng audit query. OBP? Yes po. Okay. Noong mga panahon na pumunta sila sa inyong tanggapan, pinanganak na ba doon si Mary Grace Piatos? Hindi pa.
Meron na bang grace piatos noon? Hindi, wala pa po doon sa submissions nila po, Your Honor. Wala pa. Okay. Nung puntahan ka ng Chief of Staff ng OVP at saka yung si Attorney na nandito ngayon, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ayoko na pangitin. Powa. Were you intimidated? Wala naman pong ganun, Your Honor. Good. And yun yung isang unang pagkakataon na sabi mo kanina na may pumunta doon para makipag-usap tungkol sa audit query. Yes po. Okay. Anyway, nothing personal to sa'yo, attorney. You're a good lawyer. As a matter of fact, dati nakausap ko siyang meron programang Wanted sa radyo, may problema tungkol sa DepEd, and I call him at sumasagot naman siya at yung mga sinasagot niya sa akin, okay naman. And for that, hanga ako sa'yo. Doon lang sa programang Wanted sa radyo na mabilis kang lapitan at natutugunan mo yung mga problema nilalapit ko sa programa ko. Thank you. Thank you. Thank you, Senator Judge Rafi. Mr. Senator Chair. Judge Joel. Mr. Presiding Officer. Yes, what is the pleasure I of don't know if counsel this for is in order, so I would just like to ask if you would allow me to do so. But since I've always been, I was alluded to, and references were made to the meeting. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. But if I'm not allowed to do so, then I will submit to the ruling of the. Unfortunately, counsel, no. That's why I also prohibited them from questioning you or Yes. Okay. alluding to you in relation to any question. I You will understand. have the appropriate opportunity during your presentation of evidence in chief, if you do so, if you want to explain that meeting. Although I watched you trying to explain it yesterday already, which I will address later. But we will cross the bridge when you present your evidence in chief, Attorney Pao. You will have your chance. Thank you. Thank you. I respect that, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. I'll help a bit. Is there anything illegal, improper to that meeting, Mr. Witness? Wala naman po since Thank you. may mga agency naman po na nagtatanong din po sa amin. Thank you. Sa item 4 ng Feb 1 na AOM na ginawa po ninyo, sabi po ninyo masyadong general ang socio-economic program delivery at hindi ito tinukoy yung specific confidential activities. Ano po yung minimum level na of detail na dapat ay nakasaad po doon sa PFP o yung physical and financial plan upang makapagbigay po ng ito ng tunay na authority at spending limit at hindi naman na inilalantad yung sensitibong operational information? Ang base po dun sa joint circular, dapat naka-indicate po dyan yung specific programs, activities, and projects po na pagbabasehan ng kanilang confidential disbursement po. Yung specific confidential activities po na kanilang pagbabasehan, since yan po ay plano, dyan po nakabase yung kanilang confidential expenses. So the PFP is not merely a reporting form. Yes po. Yan po yung basis for disbursement. Dapat po bang approve at sufficiently detailed yung PFP bago ilabas o gastusin ang confidential funds? Kung magbigay lamang po ng mas detalyadong paliwanag, for example, pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan dun sa PFP? Sa original PFP? Pwedeng pa ulit po ng tanong, Your Honor. Sorry po. Ulitin ko lang Dapat po bang approve at sufficiently detailed na yung PFP bago ito ilabas o gastusin ang confidential funds? At kung nagbigay po sa pagkakataong ito ng mas detalyadong paliwanag pagkatapos magastos yung salapi, maaari po ba nitong retroactively ma-cure ang kakulangan sa original PFP? Maaari po, Your Honor. So maku-cure siya. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya po natuloy yung AOM, kaya natuloy dun sa NS. Yes po. Nabanggit po ninyo na limitado yung space sa accomplishment report, kaya hindi po maipaliwanag ng ahensya kung ano talaga yung bawat purchase o expense. At dahil dito, tama po ba na hindi dapat ibase lamang ng COA yung kanilang findings doon sa broad labels lamang at kailangan suriin muna ang bawat transaksyon at supporting document? Yes po, Your Honor. Doon po sa 82 million na medical and food aid, 20 million na incentives of traveling, sinuri po ba ng COA ang bawat purchase at payment? Alin po dito yung supported at allowable sa ilalim ng item 4.8
at alin naman po ang unsupported o hindi allowable? Ang pinagbasehan po namin ng findings yan is yung sinamit po nilang documentary evidence of payments po. Doon po namin in-evaluate if compliant ba yung si OBP dun sa requirements ng Joint Circular. At alin po yung supported at allowable at yung hindi? Ang wala pong data as of this moment po. So you agree, sir, yung broad labels ng medical and food incentives do not by themselves Sorry, show the nature. may apologies, Your Honor, pero yung sinabi niyo po pala na provision of medical and food data, yung payment of incentives or traveling are per se, hindi po siya among the allowable expenses po. Yun yung tanong ko. Under Thank you. 4.8. Paki-explain nga po pa. Dahil yung enumeration po under 4.8 na allowable expenses ay exclusive po. So kapag hindi po kasama doon yung kanilang expenditure, hindi na po siya allowed as confidential expenses po. So yung limited space in the accomplishment report may result in incomplete or overly broad descriptions. Would you agree? Yes po. Kaya yung relevant question, Mr. President, is not whether the entire category was allowable or disallowable. The COA should be able to identify, at nabanggit po ng witness natin, to identify the specific transactions and amounts that were supported, unsupported, or outside the allowable purposes. Yes, Tama po yun. Yes po. Magwawakas lang po ako, Mr. Presiding Officer, by saying, again, and I pounded this a while ago, importante na may independent, verifiable powers ang COA, hindi lamang dun sa documents na sinesend po sa kanila. Just to share my experience when I was in TESDA, dun sa, before the AOM came out, yung pong scholar, for instance, tinawagan po yung scholar, hindi ho makontak, nagpalit ho ng telephone number. Sabi, ghost na agad. So, ang hirap po nun. But dun sa AOM, na-approve, kaya hindi nag-issue ng notice of suspension because natuntun yung scholar. So, I hope that is very clear and would help our Commission on Audit in doing their job more efficiently. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, for his interjections, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Presiding Officer. Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Meron ka ba security clearance na grant o na issue para sa'yo? Wala naman. Well, you know, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan eh. Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng intelligence and confidence. Paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh, pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, ano yun, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Pagka kasi nag-acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant, ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makikitang... Oh, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin eh.
You may just respond na lang. We'll wait for your answer. Ay, sorry po. pwedeng pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Oh. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? These are practical questions kasi galing ako dyan kaya alam ko yung kalakaran. Opo. That calls for... Yun nga wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Opo. Kumuha ka ng security clearance. Wala nga raw. Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Okay. Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng cheque. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa mga universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue in the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po- give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning.
Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kasong yan, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Based on the definition po kasi ng notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Ngayon, failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag ka inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, no, tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes po. pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since nire-require po yung agency to comply, to submit. Yun po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate. Hindi To po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor.
So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality? Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness.